Tuloy-tuloy ang pagtutok ng GMA Integrated News kaugnay sa hagupit ng Bagyong Uwan. Nakabantay pa rin tayo sa Aurora, Isabela, Kalinga, Baguio, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Camarines Norte at Cavite, maging sa ibang lugar na nakaranas din ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang awang binayo ng Bagyong Uwan ang lahat ng nadaanan nito. Mula sa pagtama nito sa lupa hanggang sa magdamag na pagtawid sa Luzon. Sa gitna niyan, nasawi ang kambal na natabunan ng landslide sa Nueva Vizcaya. Meron ding nakuryente habang nag-aayos ng bubong sa Cagayan. At sa iba pang lugar, marami ring binaha o winasak ng malakas na hangin. At nakapangingilabot ang taas ng mga daluyong na lumamon sa ilang bahay. Tinutukan yan ni Oscar Oida. Halos lamunin ng daluyong ang mga bahay na ito sa Igmoto, Catanduanes. Halos abot na ang mga puno ng niyog dahil sa taas ng daluyong o storm surge na dala ng Bagyong Uwan. Napasigaw na lang din sa takot ang mga residenteng ito sa Dinapigi, Isabela dahil sa malaking along halos umabot na sa kanilang pwesto. Ang bakod sa harapan, tuluyan ng nasira. Ang hanging bridge na ito sa Camarines Sur, mistulang winasiwas na ng malakas na hangin. Sa Dipakulaw, Aurora, may kasabay na malakas na ulan ang hampas ng mga alon. Dalawang senior citizen ang muntik tangayin pero agad sinaklolohan ng mga kapitbahay. Kwento ng uploader, bumalik lang ang dalawa sa kanilang mga bahay dahil may kukunin pang mga gamit. Malakas na hangin naman ang kasabay ng ulan sa bayan ng Bani sa Pangasinan. Habang sa Quirino, mistulang isinasayaw ng hangin ang mga halaman. Habang sa San Fernando, La Union, sumisipol ang malaipo-ipong lakas ng hangin. Pagputok ng liwanag, kita ang malawakang pinsalang iniwan ng bagyo. Gaya sa Dait, Camarines Norte, kung saan natuklap ang bubong ng ilang establishmento habang humahambalang sa kalsada ang mga nabuwal na puno. Nagtumbahan ang ilang mga poste, dahilan para mawala ang supply ng kuryente sa lugar. Wala ring liwanag na maaninag sa Hala-Hala, Rizal matapos pumutok ang transformer sa lugar. Mga nagbagsakang punong pinataob ng bagyo ang pinagtutulungang alisin sa kalsadang ito sa Calawag, Quezon. Sa lakas ng hangin, nilipad na ang bubong ng eskwelahang ito sa Kasiguran, Aurora. Ang dalawang bakang ito sa Tagudin, Ilocos Sur, itinali na sa puno ng kanilang amo. Sa lakas ng ulan, sa isang musileo na tumuloy ang tatlong pamilyang ito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija dahil puno na raw sa evacuation centers. Puno na po. Omo yung kapatid ko nito, siya caretaker dito. Dito na po kami lumikas. Bahang sinabayan ng high tide naman ang iniinda ng mga taga-Kalumpit, Bulacan. Kaya ang ilang residente, bangka na ang ginawang transportasyon. Ay, lubog po, pati bahay. Hanggang saan po? Flooring. Hanggang saan? I mean kasi sobrang taas ng tambak namin. Inabot pa rin. Inabot pa rin. Lahat kami nandito sa second floor. Halos taon-taon. Sobrang lakas ng hangin kagabi. Nakakatakot. Dahil sa lagpas taong baha, gumamit ng mga galon ang mga residente sa Ilagan, Isabela bilang pampalutang habang tumatawid. Iniakyat naman ng ilan sa bubong ang kanilang gamit
para di mabasa. Kita rin ang malawak na pagbaha sa Nueva Ecija. Ang mga bahay at palayan tuluyang nalubog sa kulay tsokolating baha. Nagmistulang dagat din ang bayan ng Tuao sa Cagayan. Ang isang lalaki sa Apari nakuryente pa habang nag-aayos ng bubong para ditangayin ng hangin. Agad siyang nadala sa ospital at nabigyan ng paunang lunas. Patay naman matapos matabunan ng lupa ang kambal na 5 taong gulang sa bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, natutulog ang mag-anak sa loob ng kanilang bahay nang matabunan sila ng landslide mula sa bundok. Sugatan ng isa pa nilang kapatid at mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.